January 8 po yan to 10. Hayaan po natin na, alam niyo po, napaka-importante po na yung ating mind, yung heart natin as we start the year, talaga nga naman din, nakafocus sa ating Panginoon. Maganda po yun, ano po, na maging lifestyle po natin. Yan. So, syempre po, pangalawa po, February 27, i-mark na po natin sa calendar natin yung mga bago na nandito siguro. If you can come and join us. Meron po tayong second anniversary kasi nung ating Holy Spirit encounter. Nagkaroon kasi tayo ng encounter talaga sa ating Panginoon. At ang proof niyan ay ito pong libro. Ayan, so we were able to write a book. Ano po, hindi na lang po lang isa, kundi po dalawa. At hindi lang po dalawa, naging 3 po yan. So ito pong pagsulat po ng libro ay imposible po talaga kung hindi po yung encounter po natin sa ating Panginoon. It's really a fruit of an encounter. At dito po sa libro po na to, may papakita po namin na ang Diyos ay nagsasalita, nangungusap, at napapakinggan natin. Alright? Ayan po yun. So ito po yung preba. Kaya hopefully and prayerfully you can come and join us. February po, matagal pa po naman yun. February 27. Yun po yung ating second encounter. 2 years na po tayo na nagkaroon po tayo ng ganyan. Ano po, na I believe napakadami na pong ginawa ni Lord sa atin, sa ating church. And prayerfully na gawin po ni Lord yung something great ito pong 2025. May in-expect po ba kayo? Right. Remember po yung Hebrews 11 na sinasabi, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Yan, meron kong ino-hope. Meron kang ina-expect. Meron kang ina-anticipate na kung hindi man nangyayari sa linggong to, sa buwan na to, we believe. Kaya po, meron po yung faith na sinasabi. Meron po yung tinatawag na i-anticipate mo. Meron po yung tinatawag po natin na intentional. Yan, kailangan po natin gawin po yon. Expect ka ng expect kasi sinabi ni Lord yung breakthrough na gagawin ni Lord sa buhay po natin. At so i-receive po natin yun, mga kapatid. Amen po ba yun? Remember po, ang sinasabi ng Bible sa atin, sa Mark 11, ang sinasabi po doon ay, when you pray, believe that you have received. Di ba? Sipin niyo po yun saglit. Believe that you have received, and it will be yours, right? Amen? Praise God. So ngayon po, ito po yung time po natin na medyo malungkot lang po talaga na i-announce po namin sa inyo. Noong December 25 po, mayroon pong pumanaw na po na ating leader. At siya po yung ating, actually po talaga naging mentor po natin sa church. Ano po, so ibigyan lang po natin ng konting tribute sa ating service na to, sa 10:30. Ito po yung first na Sunday na kung saan pumanaw po siya. Noong December 25 lang. Yun po, siya po yung ating national overseer. Ano po, ibig sabihin ng national overseer, siya po yung pastor po ng lahat ng pastor sa buong Pilipinas. 600 po yan na Church of God. At syempre po sa ating local church, gusto lang din po natin na bigyan din po siya ng isang tribute, ano po, an honor for his life na naging part po, sobra-sobra. Sobrang laking part po niya sa buhay natin. Sa ating church, by the way, sa pamilya namin, sa mentorship po niya, sa ating church, may ganito po tayo dahil sa kanya, actually. At, unfortunately, and ito pong time po na to ay sana po patuloy po natin siyang maalala. Ano po? Na kung wala po talaga yung kanyang leadership, hindi po tayo nagkaroon po ng ganitong maganda pong church at hindi po tayo siguro lumago din ng kagaya nito at hindi po kami lumago. Ano po? But dahil sa kanyang mentorship, sa kanyang example, sa kanyang legacy, naging ganito po tayo. Kaya panoorin lang po natin saglit and then we're going to pause for a while and pray for his family. And let's just be in the presence of the Lord, even as we watch this video. Thank you, Lord. We Exalt You Jesus Foundation is meant and it was created so that we could help our countrymen. And my prayer is walang mahirap na Pilipino. And maybe when that thing had happened, wala nang mahirap na Pilipino, then tapos na yung vision ng We Exalt You Jesus. But as long as we have na mga kababayan at having a hard time in their life, we're trying to augment that
And may God bless WayJ na it's a drop in the ocean. What we're doing now is just a drop in the ocean. And makatulong man lang ng konti. Wow. Nung July 21 po, yung kanyang last na kung saan nag-preach po siya sa atin actually. Sino po yung naman nandito? Nandito po kayo. No? July 21 po yon. Tapos untimely po talaga sa atin din. Nung December 25 lang, 4 days ago. At ngayon, nandyan pa, nakalahat na doon pa yung nakilamay po ang ating grupo. They went there sa Dasmariñas. And nandun po siya. And tomorrow po, yung kanyang living. And can we just bow down our heads and let's just pause for a while even as we pray for his family. Lord, we pray right now for the family of Velasco. And we thank you, Lord, for the legacy that our national overseer has left us in our country, in COG, Philippines. We ask, Lord, for your blessing upon the family, for Ate Gigi and Pastor AJ, for Abby and for Denise, Gian, and Lord, the granddaughters, Lord, the grandchildren. We just pray, Father, for this family in this difficult time, Lord. We pray for them, and that you would encourage them. You're going to comfort them. You're going to bless them. Because we know, Lord, that our pastors with you right now, enjoying your presence. As we are here left behind, we ask, oh God, that you would help us to continue his legacy of born-again Pilipinas. Continue, Lord, remain on our commitment to serve you. Bless every one of us, Lord, today. In Jesus' name. Hallelujah. Today po, I believe na ito pong ating mensahe ay ito po yung tuloy-tuloy po na sinishare din po niya sa atin. And I believe na meron pong something na gagawin si Lord sa atin. Na for the rest of our lives, matreasure po natin yung lahat ng ginawa po ng ating pastor. And prayerfully na ituloy po natin sa ating church. And I believe na mapiplease si Lord. Yun naman po yun. Let's go to the Word of God today. And let's all read the Word of the Lord. Acts 9, verse 31. All of us, give up. Then the churches throughout all Judea and Galilee and Samaria had peace and were edified, and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied. Pwede ba nating i-memorize tong verse po na to?
Kasi ito pong verse po na to, pinakita po sa atin yung principle. Ano po, na nasa puso ni Lord. Yeah. Gusto ba natin gawin yung puso ni Lord? Yung gusto niya. Kaya po may John 3:16, di ba? Ang sabi niya doon, for God so loved the world, di ba? That He gave His only begotten Son. Whosoever will believe in Him will not perish. So that means, yung Christmas talaga, yung pagdating ni Jesus dito sa mundo, ang heart talaga ni Lord ay maborn again lahat. Di ba? Kasi tayo po na nandito, nag-i-enjoy na po tayo eh, di ba? Tinanggap na natin si Lord eh. Naghihintay na lang tayo pagdating ng ating Panginoong Jesucristo eh. Pero marami pa ho talaga, di ba? Yung kapitbahay natin, yung the remotest places na hindi pa nakakilala kay Lord, ay talaga nga naman din. Yan po talaga ang mandate sa atin. Maborn again ka para maborn again ang iba. Masave ka para masave ang iba. Pero dito po, ang ganda pong principle po nito. Ano po, at pinakita po sa atin dito yung pinakasusi, pinaka-prinsipo na kung saan baka pwede po natin i-treasure sa ating buhay. Ano po? So dito po, pinakita yung churches, tayo po yon, okay? Para bang in-exemplify po natin yung churches po na yan. And then, sabi niya dito, sa lahat, kahit saan ka pumunta, Judea, Galilee, or Samaria, and then, syempre, may peace. And then, they were edified. May peace, they were encouraged, ang ibig sabihin. And then, they walk in the fear of the Lord. Tapos, ang sabi niya dito, sa last part, mayroong comfort of the Holy Spirit. Very crucial. Very crucial. Yung comfort of the Holy Spirit. At dahil dyan, ano nangyari? They multiplied. So, ang ibig sabihin, ang goal ng bawat church ay mag-multiply. Ang goal ng bawat church ay marami pong maliligtas. Kaya nga po, yung ating iniisip po natin, yung binigay ni Lord sa atin, yung 3,000, hindi po malayong mangyari yun. Tuloy-tuloy lang po natin tignan ang principle po na to. Di ba? Kaya po, ang title ng message po natin, yan po yun, guaranteed. Yan po, everybody, guaranteed church growth. Bakit? Yan kasi ang heart ni Lord. Yan ang heart ni Lord. Yung pinaka-sentro sa lahat kung bakit naligtas ka para maligtas ang iba. Okay po ba yun? Maligtas ka para maligtas ang iba. Kaya po, ang goal din po natin dito po ay yung heart ni Lord, maging heart natin para someday when we get to heaven, syempre, mas marami kaysa yung, kaysa yung ganun lang, we feel heaven, kumbaga. Yun ang sinasabi po natin dito. Right. So there are 5 ways. Gusto ko lang pong i-share po ito sa inyo. Meron pong 5 bagay na makita po natin sa verse po na yan. Okay, sa Acts 9:31 na yan, para lalo po natin makilala at malaman kung ano talaga yung heart ni Lord. But before that, pwede ho ba, saglitin po nating yumuko at please extend your hand toward me and please pray for me as I share the Word of God para maging open din po tayo. Open yung heart mo, open yung mind mo para maintindihan mo din, alright, yung pong mensahe ni Lord sa umagang ito. Sige po, please pray for me as we go to the Word. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, I receive the prayers of your people today. We thank you. We thank you, Lord. Hallelujah. Sige nga po, let's invite the presence of the Holy Spirit in our midst today. Sa ating preaching will not be effective. Yung ating message will not be effective without the power of the Holy Spirit. Why? Because our messages and our preachings are not with persuasive words of human wisdom, but it's a demonstration with the power of the Holy Spirit. We are completely dependent on the Holy Spirit. Completely dependent. Because it's not really by might nor by power, but by His Spirit. Holy Spirit, have your own way in the minds of this congregation and those online viewers, Lord God. We just speak to them, Lord, and that you are going to open our hearts and our minds. Give us the wisdom, Lord, that we may understand the sharing of the word today. In Jesus' name, amen.
Alright, so there are 5 ways. Ano po? 5 po ito. Makita po natin sa Acts 9:31 na nabanggit po natin kanina at nabasa po natin. Alright, so una po sa lahat, yung church po flourish in peace. Ayan po. They flourish in peace. Mayroon pong tinatawag po nilang na kung saan ay nagkakasundo po ang buong Christians sa church po ng sinabi po doon sa Bible, ano po, sa Acts 9 na yan. Ano po, nagkakasundo. Ibig sabihin, wala pong galit-galit. Di ba? They are one actually in vision. At kung mababanggit lang po natin, dito po, yung peace po na yan ay napaka-importante palang ingredient sa isang church para mag-grow. Ha? Diba? Dapat nagkakaisa tayo sa isang vision. Nagkakaisa po tayo doon sa gusto ng Diyos sa church na yan. And eventually, it will multiply. Okay, so tingnan nyo po, meron po tinatawag po natin na part ng God at po part po ng church. Okay, tayo. Yeah. So una sa lahat, okay, kung babasahin lang po natin saglit, yung God's part, di ba? Think of that for a while. May part si God, may part ka. So hindi pwedeng kay God lang talaga lahat yan. Kasi kung kay God lang, baka hindi ka nalinigtas. Pero dahil linigtas ka, may part ka. Di ba? So anong tinatawag dito? Nagiging partner mo siya. Dito po sa goal natin to evangelize people. Right? To make disciples. Right? So dito po, pinakikita po sa atin, everybody, come on, ano po ang part ni God? God's part is, He is going to be the one to give us peace and stability, enabling the church. Okay? I-enable ka, di ba? Para magkaroon ng growth. Right? And then, ito po, meron po yung part mo. Right? Ano ba ang part natin? To create a supportive, right, environment where new believers feel welcome and nurtured, promoting harmony and unity. Sa palagay niyo ho ba, ito pong number 1, ano po, dito po sa pinatawag po natin first way for growth ay ginagawa na ba ng COG Baguio? Parang hindi pa yata. Okay. Ginagawa na ba natin ito? Di ba? So kasi ito po yung mga principles eh. Di ba? Kasi kumbaga is babalik-balikan mo 'to eh. Gusto nyo ba mag-grow? Gusto natin maraming makakilala kay Lord? Gusto natin lumago tayo, dumami tayo, may mga kaluluwang naliligtas, may mga kaluluwang nababagong buhay. Di ba? Gusto natin 'yon. Amen po ba 'yon? Pero dito, binigyan tayo ng principle. Diba? This is one of the ways para lalong mangyari yung ating minimithi. Like halimbawa, dun sa ating connect groups, diba? Sa ating mga services, sa 10:30, sa 3:30, sa 5:30 service, dun ating sa mga youth natin, sa young adults, diba? Sa, ano ba, yung ating youth, yung ating young adults, yung men's, ladies, yung ating mga ministries, yung word natin. Diba? Yung worship, outreach, relationship, discipleship, administration. Ang nasa heart ba natin ay mag-grow? Pagka ang heart mo ay mag-grow, ito po, may principle po na binibigay po sa atin ng ating Panginoon. Babalik-balikan mo tong Acts 9:31 na to. Napakaganda. Kasi dito, pinakita po yung part ng God, siya yung magbibigay ng peace, pero nandyan dapat yung kinikreate mo to have a supportive environment, di ba? Para may mga new believers feel welcome. Kanina ba, nawi-welcome ba kayo? Na-welcome ba tayo? Di ba? So anong gagawin natin? Tuloy-tuloy na po natin yan, mga kapatid. Tuloy-tuloy na natin yan. Kahit na feeling mo wala pang nangyayari, kahit feeling mo hindi pa nangyayari yung goal mo, pero prinsipyo ng Biblia eh. Di ba? Pagka ang Bible ang nagbanggit, ang Bible ang nagsalita, dito ang basihan natin. At dito napakaganda sa Acts 9:31 na to, na pinakita sa atin yung pinaka-end result. Anong end result? They multiplied. Di ba? May tinatawag na fruitfulness. Right? Doon po sa
sa church. Okay, so let's go to number 2. Okay, the church was built up. Okay, they had peace. Di ba? Walang away-away. Amen. Wala nang inggit-inggitan. Amen. Wala nang chismis-chismisan. Amen. Kung sakali man, medyo may nagtampo, pag-pray na lang natin. Amen. Di ba? At siyempre, mag-start na tayo tong 2025 ng ibang-iba. Kasi nga may principle ng Bible They had peace Di ba? Kung tingnan mo yung katabi mo, di ba? Pagka sinabi yung peace be with you, kung kagalit mo kaya yan, masasabi mo ba yun? Hindi, di ba? Parang hirap na hirap ka. Di ba? Tapos kung makita mo dun sa labas, medyo galit-galit pala kayo. Aba, maganda siguro itong New Year na to, may resolution ka to have peace. Peace be with you. Amen. Ano yung peace? Nagkakasundo ang ibig sabihin. Diba? Nagkakaroon po ng, ano tawag doon, yung camaraderie. Diba? Bakit? Kasi ang goal natin, hindi yung tayo ang ma-please. Ang goal natin is ma-please natin si Lord at maraming kaluluwang maliligtas. Kaya tayo, nangyayari sa atin yung galit-galit tayo kasi nga, nadidefocus tayo Diba? Nadadivert yung attention natin sa growth. Diba? Isipin niyo po ito, kung galit-galit kayo sa isang organization, sisiguraduhin ko sa inyo, hindi mo nagagawin yung mission mo. Alam mo, nagkakaroon tayo ng mission, di ba? Actually, maraming ang plano si Pastor Moses. Praise the Lord, di ba? Itong 2025, nagkaroon po ng planning po ang ating church. At syempre po, marami po tayong mga naka-line up. At isa na po yan, yung mission natin. Di ba? Na kung saan parang i-announce po nito, right? Further, yung pong mission natin to reach out for the poor. The poorest of the poor, di ba? Yung hindi na reach out ng iba, reach out po natin. Ano kaya kung nagtatampu-tampuhan kayo? Sa palagay nyo ba magagawa nyo yun? Di ba? Kung hindi kayo magkaisa ng isip, magkaisa ng damdamin, magkaisa ng goal nyo, sa palagay nyo ba marireach out nyo yung... Sa totoo lang, hindi na kayo Di ba? Walang unity. Pagka walang unity, walang action at walang resulta. Tandaan nyo po, ang goal natin dito, they will multiply. Yun po yung end result nito. Number 1, kailangan wala ng galit-galit. Amen? Magkaroon tayo ng harmony. Kung sakali man, pwede pa natin ma-reach out yung mga medyo nagtampo-tampo. Kaya sabi ko, huwag ka na lang magtampo sana Amen? Sana wala nang tampuhan Di ba? Lalo na itong 2025, pwede bang isa sa mga resolution mo yun? Huwag ka nang magtampo. Amen. Parang ayaw nila. Amen po ba yun? Hindi na ako magtatampo itong 2025. Isa sa mga resolutions mo. Pwede bang ilagay mo sa number 1 yun? Kasi yung number 2, baka madali na lang lahat. Pagka yung number 1 medyo maayos, baka madali na lahat. Di ba? Kahit tayo nagkakaroon ng alam mo, ginagawa ng enemy yan Di ba? Ang goal ng God is to have peace. Ang goal ng enemy is to have chaos. Magka-opposite talaga Right? Pero dito, ang gandang principle, di ba? Nagkaroon sila ng peace Alam niyo po yung word na peace, grabe po yan. Grabe po talaga. Kaya nga, peace to the world Diba? Joy to the world. Di ba? I mean, sabihin, paano ka magkaroon ng joy kung wala kang peace? Kaya kailangan may peace. Hallelujah. So ngayon, itong 2025, baka pwedeng wag ka na magtampo. Amen. Magkasama na lang tayo. Diba? Mayroon tayo kasing goal to reach out to the lost. Napakalaki kaya yun. Ang laki kaya yun. Iniisip mo, ganun-ganun lang yun. Hindi ganun-ganun lang yun. Kailangan magkaroon ng harmony para ma-reach out natin yung lost. Amen po ba yun? Kaya nga po yung ating linunch na, di ba, yung Vision 3000, amen, riniremind ko lang kayo. Kasi sa January 5, di ba, yun po yung first Sunday natin. Amen po ba? First Sunday natin. Magdala tayo ng isa, di ba? Amen. Dapat i-start na natin ito. Right? Pero syempre, napaka-importante na mailagay natin sa puso natin yung tinatawag na kapayapaan. Sa puso natin, kasi nga, maiksi lang buhay natin.
Kaya nga po yung ating pastor, di ba? Maalala natin na maalala yan sa mga preachings natin. Kasi ang laki ng kanyang iniwan sa atin, sa ating church as a whole. Di ba? Noong 2011 pa lang, kaibigan na natin siya. Di ba? I mean, ilang years na ngayon. Di ba? Since the time na naging kaibigan natin siya, ang tindi ng kanyang legacy na iniwan po sa atin. Kaya ngayon, mga kapatid, napakaganda. Napakita po natin to sa 2025, nagkakaroon po tayong kapayapaan sa bawat isa. Hallelujah? Alright, so let's go to number 2. Dahil nagkaroon po ng kapayapaan, ay, pangalawa, the church was built up. Di ba? Nagkaroon ng kapayapaan, and they were encouraged. Ganda, no? They were encouraged. Lahat sila, iisa na lang. Alright? Iisa na lang ang vision nila, iisang goal nila. Ang goal nila, alright, yun po, yung last part, yung they were multiplied. Diba? Ang goal po nila yung mission. Ang goal po nila is ma-reach out yung kaluluwa. Ang goal po nila ay, dumami pang makakilala sa Panginoon. Di ba napansin nyo po, nung nakakilala kayo kay Lord, ang daming nabago sa buhay din po natin. Tama mo ba yan? Dati, yung attitude nyo, hindi maganda, di ba? O nagde-develop pa lang. Okay. Dati, yung salita mo, hindi maayos, di ba? Ngayon, medyo natitame ng konti, di ba? No, unti-unti. Pero nabago talaga ang buhay mo. Amen po ba? Nagkaroon ka ng direction, nagkaroon ka ng hope sa buhay mo, right? Hindi ka na hopeless, hopeful ka na, right? Kahit na maraming problema. Amen po ba yun? Lahat ba kayo dumadaan sa isang problema? Kasi prinamis ni Lord yan sa Bible eh. In this world, you will have trouble. Ano po yung mga trouble natin? May mga bagay na mga trouble natin sa buhay natin eh. Di ba? Na hinaharap. Right? Una yan, pera. Sino sa'yo may problema sa pera? Okay? Tandaan mo, pera lang yan. Sabi mo nga. May solusyon. Okay? Pangalawa, may sakit ka. Sino sa inyo nag-struggle sa may mga sakit? Di ba? Struggle din yun, right? Paano yung namatayan, kagaya nito? Sobrang hirap yun, di ba? Ang hirap tanggapin, di ba? Yung mga pinagdadaanan natin dito. Paano naman? Hindi ka naman Kristiyano. Mas mahirap yun. Yun siguro ang pinakamahirap sa lahat. Ano ba yun? Kung wala kang pera, pwedeng masolusyonan. Kung may sakit ka, ang hirap kaya nun. Pangalawa lang yun. Paano kung namatayan ka? Mas mahirap na naman yun. Di ba? Pero ang pinakamahirap sa totoo lang, yung wala si Jesus sa buhay mo. Pinakamahirap. Are you getting this? Kaya po, yun ang sinasabi po natin dito. Kaya ang heart ng God sa atin, lahat tayo pupunta sa heaven. Lahat tayo tumanggap kay Jesus sa buhay natin. Lahat tayo magkaroon ng salvation. Kaya nga, yung mga petty things sa buhay natin, yung mga tampo-tampo, baka pwede naman. I-set aside mo na. Huwag mo nang entertain ang mga negative sa isip mo. Okay po ba yun? Amen? Sa 2025, huwag na nating i-entertain. Diba? Alimbawa, gumawa yung mahal mo sa buhay ng, diba, ng medyo ayaw mo. Sino sa inyo? Ganun, diba? May ayaw ka na ginawa niya. Huwag mo nang entertain. Diba? Mahalin mo na lang. Hayaan mo na. Pag-pray mo na lang. Hallelujah. Amen? Diba? Kasi nga, maiksi lang ang buhay natin. Magtampo-tampo ka pa. Paano kung dumating na si Lord? Nagtatampo-tampo ka pa. Diba? It's not worth it. Right? It's not worth na magtampo-tampo ka pa. 2025 na. Tignan mo, nauna na si ating pinaka-mentor natin, di ba? Our national overseer. Pinapakita sa atin na ang buhay mo, maiksi lang. Pangalawa, right? Ang importante, yung heart mo. Right? Yung ginagawa mo para sa Kanya. Yun ang pinaka-importante ngayon. Kasi nga maiksi lang ang buhay natin. Ano kaya kung binigyan ka ngayon ng taning na 2 weeks na lang ang buhay mo? Ano kaya ang gagawin mo sa 2 weeks na yon? Tapos magtatampo ka pa. Di ba? Doesn't make sense, right? Hindi nga 2 weeks ang buhay mo, pwedeng bukas eh.
Tapos ganyan ka pa, di ba? Ganyan pa tayo umasta. Baka pwede naman. Huwag na natin i-entertain yun. Work ng enemy yun. Binubulong ka lang. Bulong ng Diablo. Ang sabi doon. Binubulong ka lang. Dapat huwag mong entertain. Amen? Ano po yung ibig sabihin huwag i-entertain? Negative eh. Huwag mo nang i-entertain. Ang isipin mo sa kapwa mo ay yung mga mabubuting ginawa niya. Okay ba yun? Para hindi mo iisipin yung maling ginawa niya. Kasi palagi lahat tayo imperfect eh. Sino sa atin ang perfecto? Wala naman, di ba? Meron at meron kang makagawang masama sa kapwa mo, yung ayaw mo. Lalo na sa mahal mo sa buhay. Palagi nakakagawa ng hindi mo gusto. Tama? Kaya ano nangyayari sa atin? Well, anong gagawin mo? Huwag mo i-entertain. Amen po ba yan? Sabihin natin, hindi ko na i-entertain. Alright, so, the church was built up, and then, ang sabi niya dito, anong part ng God? Okay, everybody, come on. The part of God is, God strengthens His church through the work of the Holy Spirit. Nakita niyo na naman dito. Nandito na naman po. Yung pinag-uusapan natin about the Holy Spirit. Na siya talaga yung partner mo eh. Work talaga niya to eh. Work niya talaga to para marami kang marireach out pa na kaluluwa. Kaya nga nandun yung Acts 1:8 din eh. Di ba? You will receive power. Ano sabi niya doon? After the Holy Spirit will come upon you. Huwag mong i-set aside yun. You need the Holy Spirit sa lahat ng aspeto ng church growth. You need the Holy Spirit sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Okay. At once na na-set aside mo yan, sisiguraduhin ko sa iyo, hindi ka na mag-grow, mahirapan ka na mag-grow. Right? Kasi nga, it's not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Okay, anong part natin? Disciple others. Praise God. Ano sabi niya? Make disciples kasi. And then, by teaching, mentoring, and living out a Christian-like example, ensuring spiritual maturity. Ano sabi niya? I-disciple. Kaya na po tayo nagkakaroon ng connect groups eh. Right? Na sana maging part po tayo doon. Hindi lang po tayo atin lang po ng Sunday, kundi maging part po sana tayo doon. Yung connect group po natin, every 1:30. I-start po yata na next year. Okay, so kung hindi pa yung part ng connect group, ang dami na nga kayang naging committed kay God dahil sa connect group natin. Amen ba yun? Yung ating C2S na sinasabi. Di ba? At napakadaming testimonies na kung saan, dahil naging part po sila, kahit papaano, nag-grow sila kay Lord. Right? Kaya, I'm encouraging you to be part of that. Okay, so let's go to number 3. You need to walk in the fear of the Lord. Okay, nakita niyo po natin, the church, ano daw? Had peace. Di ba? Walang galit-galit. Di ba? They had harmony. They had been built up. And number 3, they walk in the fear of the Lord. Ganda nito. Grabe. Bakit nangyari po yung dalawang yon? Nagkakaroon po sila ng takot sa Diyos, actually. Diba? Kasi kung may takot ka sa Diyos, sa totoo lang, naiiwasan mo, naiiwasan mo yung mga hindi maganda sa buhay po natin. Dito sa mundo, yung mga temptations. Ano po yung mga temptations natin? Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Ang hirap kayo mag-overcome yun. Pero pinapakita sa atin kung sino ang katulong mo para ma-overcome mo yung temptations in this world. Amen po ba? Okay. So let's go to number 4. Ay, hindi ko nakita, may pakita kanina. Hindi ko kasi mapansin dito. Ayan po, oh. Alright. You need to walk in the fear of the Lord. So anong part po natin? Anong part ni God? Ang part ni God ay, ayan po, you let the Holy Spirit convict and guide believers to live in reverence for God. Nakita nyo? Yung fear of the Lord actually ay nanggagaling sa banal na Espiritu yan. Kaya yun po yung Isaiah eh. Di ba? 11 verse 2, ang sabi niya doon, when the Holy Spirit will rest upon us, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge, and the fear of the Lord. Right? Nagkakaroon ka ng takot sa Diyos. Once na nangyari ho yan, ayan po yun, no? Di ba? Gumagawa ka na ng magiging maayos ang buhay natin. And then, syempre, number 4, eto na, ang pinaka-crucial sa lahat. Kaya nagkaroon po ng multiplication. They were comforted. Nakita niyo po, they had peace, they were built up, they had the fear of the Lord,
And then, ano po yung number 4? They were comforted. Sana hindi po mawala ito sa ating evangelism. Sana hindi mawala ito sa ating discipleship. Sana hindi mawala ito sa growth natin. Sana hindi mawala ito sa ating Christian life. Yung comfort of the Holy Spirit. Grabe. Very, very specific eh. Di ba kasi pag sinabi comfort of God, hindi mo alam kung kanino yun eh. Kay God the Father ba siya? Kay Jesus ba siya? Kay Holy Spirit ba siya? Pero dito, yan talaga ang role ng Holy Spirit. Oh. Ang growth, multiplication, peace, building up, fear of the Lord, comfort of the Holy Spirit ang susi. Ano ba yun? At yun, dito po, dahil sa comfort of the Holy Spirit, anong part ni God? The Holy Spirit provides encouragement, strength, and boldness for believers. Wala kang boldness kung walang banal na Espiritu sa'yo. Kung hindi mo siya, di ba, winelcome. Okay, mabanggit ko lang ng konti, no? Ilagay lang po natin ito sa perspective. Alam niyo ba yung John 14 verse 16? Ganda kaya nun? Right? Ang sabi ho niya doon, I will ask the Father. Di ba? I will ask the Father that He will give you another helper, which is the Holy Spirit. Tignan niyo po saglit yun. Isipin mo po si Jesus mismo, inask niya ang Holy Spirit. Eh di ba? Di ba prinamis na yun? Di ba? Sa Joel 2, di ba prinamis na yun na mapupunta sa atin? Pero kailangan mo pa rin i-ask. Ganon din po sa ating lahat. You need to ask Him. You need to ask the Holy Spirit. You need to invite the Holy Spirit. You need to, welcome the Holy Spirit. You need to embrace the Holy Spirit. When you do evangelism, when you do discipleship, when you do your Christian walk and Christian life, you need to ask the Holy Spirit. Right? Intentional yun. Intentional. Diba? So, kaya po binabanggit ito, kasi nga, many times, hindi po natin nabibigyan ng pansin to eh. Pagising mo sa umaga, did you ask the Holy Spirit to be part in your life, in your business, in your work, in your decisions? Diba? Did you ask Him? Para bang sasabihin mo, Holy Spirit, help me in my work today. Help me in my endeavor today. Holy Spirit, be in my mind and my heart today. Diba? Baka maganda po, maging practice po natin yun. And then, eventually, they multiplied. Praise God. Isn't that great? Yan po ang heart ng God. Oh. Diba? They multiplied. Diba? Nagkaroon po ng, their numbers increased. Sabi. Right? So ito pong part po na to, tingnan niyo po, may part si God, may part ka. Ang part ni God, He gives the increase in transforms hearts. Right? Yan yung part ni God. Ang part mo, to be faithful in sharing the gospel. Yan ang part mo. Inviting others into fellowship and trusting God for the results. Ganda, no? Yan ang part mo. Ang part mo ba, i-share mo lang gospel, tapos ang resulta kay God yun. Okay, ang part mo is to share Jesus. Ang resulta, maborn again siya. Ang resulta, i-convict ng banal na Espiritu. Diba? So, kita nyo po, may part ka, may part. Yung part mo, medyo kwan lang po talaga eh. Talagang attainable. Yung part ni God, yun po yung transformation. At yun din po yung multiplication. Diba? Kagaya nito, yung sinasabi po natin, vision natin. Right? Alam mo, pagka hindi natin hayaan ang God, the Holy Spirit, to be part of yung multiplication, mukhang hindi mangyayari. Right? Kaya po yun po yung ating sinasabi. Now, the principle to live by. Okay, everybody? Come on, let's just read the principle to live by. Acts 9:31. Okay, remember that, ha? Okay, all throughout your journey, all throughout your life, your mission, your discipleship, diba? You're sharing the gospel. Acts 9:31 yan. It shows a balance of divine intervention and human responsibility in evangelism. May part ka to share the gospel, pero ang part ni God is to transform. While God ensures growth, peace, and spiritual empowerment, believers must actively participate in living in reverence, discipling others, and faithfully sharing the gospel. Diba? So kahit saan ka, katabi mo and everything, kilala mo ba si Jesus? Something like that. But you need to ask the Holy Spirit first para magkaroon ka ng boldness. Right? Right. So let's go to our application. So paano ba natin ma-apply ito?
Siyempre, sa umaga, pagising mo, praise God, gumigising pa tayo. Hallelujah. Right? Pagising mo, ayan po, pray for peace. You ask the Holy Spirit to fill you with peace and boldness as you start your day. Diba? Parang sinasabi mo, Holy Spirit, guide me today as I share the love of Christ. Help me to be at peace in my spirit and create peace wherever I go. O diba? Ang ganda, no? Praise God po ba yun? Kaya nga pag-start nyo po ng taon, dati kasi hindi natin ginagawa to. So hopefully, prayerfully, sa COG Baguio and those online na part of our service, alam mo, ang ganda po niyan, na maging lifestyle po natin. Right? And then sa afternoon, you walk in reverence and be bold. You rely on the Holy Spirit in conversations. When speaking to others, pause internally and ask the Holy Spirit to guide your words. Para bang, bago ka mag-share, Holy Spirit, help me today. Parang ganon. Pero hindi mo na kailangan i-vocalize. Sa isip mo lang. Di ba? I mean, that's how you do it. Doon sa ating mga gusto i-share. You talk to Him, Holy Spirit, give me the words to speak and open this person's heart to your truth. Right? And then, syempre, reflect and rest in the Spirit. Right? Thank the Holy Spirit. Reflect on the day's encounters. And thank the Holy Spirit for guiding you in your interaction. Pag, bago ka matulog sa gabi. How do you do this? Well, you say, Holy Spirit, thank you for being with me today. I trust that the seeds planted will grow in your time. Use me again tomorrow for your glory. Amen? Diba? Ang ganda kasi nito na maging lifestyle po natin. Parang nagdi-devotion ka na rin. Parang kinakausap mo na rin siya sa buhay po natin. Okay. So, you talk to the Holy Spirit for evangelism. So, kasi ang goal po natin dito, yung evangelism, right? Kaya po dito, maganda po na meron po tayong mga ganito. Di ba? Kagaya nito, right? Number 1, yung divine appointment. Holy Spirit, lead me to someone who needs to hear about Jesus today. Di ba? I mean, i-go over natin kaya to. Amen po ba? Pray for wisdom and clarity. Holy Spirit, give me the wisdom to present the gospel clearly and effectively. Diba? And number 3, rely on His comfort in rejection. Holy Spirit, strengthen me when I face rejection. Help me trust that you are still at work in their hearts. Right? Ask for boldness. Holy Spirit, give me the boldness to share the truth and the compassion to speak with love. And number 5, trust Him for the results. Holy Spirit, I trust you to draw hearts to Christ. Use my words and actions to glorify Him. Diba? Isn't this great? Amen? Pwede ba natin magawa ito pagtungtong ng 2025? Diba? Para maging lifestyle natin. Okay po ba yun? Amen? Go over, alam mo, it will just take you 1 to 3 minutes para magawa nyo lang po ito. Pero isipin nyo naman po sa 3 minutes, di ba, compared to your 24 hours a day, I think mayroong something great na i-invest ka. Di ba? Ano kaya kung everyday mo gagawin to? Magiging lifestyle mo na siya. Parang yung 21 days challenge. Di ba? 21 days mo kaya gagawin to. And eventually, it's going to be a lifestyle. Diba? Amen? Ang dami yung pong lifestyle kaya na ginagawa. Pagbihis mo, magbibihis ka, maliligo ka, and everything, right? Lifestyle. Right? Ganun din po ito. And then, syempre, conclusion, the church had peace. Di ba? Yan po yung ating summary. The church was strengthened. Di ba? Referring to us, right? Di ba? Sa Church of God Baguio. And then, they multiplied as believers walked in the fear of the Lord and comfort of the Holy Spirit. Our part in evangelism is to live in reverence for God, share the gospel with boldness, and rely, ito very, very crucial, na hindi po natin pwedeng mawala ito, and the Holy Spirit to guide our words and actions, trusting Him to bring the increase. Alam niyo po yung ginugol po natin, ito pong 2025, na magkaroon po tayo ng 500, right? Hindi malayo mangyari pagka maging principle po natin to. May peace, di ba? They were encouraged. I mean, they were lifted up, di ba? And then they walk in the fear of the Lord.
they had the comfort of the Holy Spirit, and they multiplied. So, dahil dyan, ano mangyayari? Kung sa Baguio, ano daw? Born again Baguio City. Kung sa Pilipinas, born again Pilipinas. Amen po ba? Amen po. Born again Pilipinas. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya yan po yung heart po natin, mga kapatid, itong 2025. Pagtungtong na 2025, wala po tayong atupagin, kundi kaluluwang maliligtas. Wala po tayong atupagin, kundi disciple others. Wala po tayong atupagin, kundi yung heart natin nakafocus kay God. Isipin niyo po ito, once na ginagawa niyo po itong evangelism na to, discipleship, ano nangyayari? Pati ikaw, binabago na rin ni Lord. Nawawalan ka na ng nawawalan ka na ng time for negative. Nawawalan ka na ng time for bad attitude. Nawawalan ka na ng time for yourself. Kundi yung time mo, yung kagustuhan ni Lord. Right? Kaya mga kapatid, let it be. Ito po yung ating foundation as we start 2025. In Jesus' name. Amen? Sige po, let's all stand. Thank you, God. Pwede po nating saglitin na i-meditate yung ating message. Short message, pero yung heart ni God, yan po yung ating, yung ini-embrace. Di ba? Ini-embrace ngayon yung heart ni Lord. Alam niyo po, marami pa ho. Sa totoo lang, bago dumating si Lord, marami pa talaga, hindi pa nakakilala kay God. Kaya, part na natin yun. Let's do this. Right? Let's do this. Lord, touch your people today. Right now, right here. Touch them. Touch their hearts, God, for those online viewers now, Panginoon. That they will be touched by you. Touched. Holy Spirit. Holy Spirit, come on. Can we just vocalize the name of the Lord? God, the Holy Spirit. Siya yung tutulong sa atin. Siya yung partner natin. Siya yung partner natin. Diba? Can we just call His name? Can we just call the Holy Spirit? Did you know that the Holy Spirit is God? Co-equal with Jesus. Co-equal with God the Father. Let's invite Him. The comfort of the Holy Spirit. Holy Spirit, come on, say it. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Come on, let's just welcome Him. We invite you, Holy Spirit. We invite you, Holy Spirit, in our minds. We invite you, Holy Spirit, in our hearts. We invite you, Holy Spirit, in our family. We invite you, Holy Spirit, in our sources of income. We invite you, Holy Spirit, in our health. We invite you, Holy Spirit, in every part of our lives. My
Yes, Lord. You will never fail us, God. That's our prayer. And we believe, Lord, we believe that you will do great and mighty things through this church, through every one of us, oh God. As we give our tithes right now, can we just raise it up to the Lord? Our Heavenly Father, touch, Lord, our giving, our sources of income, multiply, oh God, that we may reach out more souls to your kingdom. Bless our tithes and our offering, oh Lord. We know, God, in this attitude of worship, in this attitude of faith, as we are going to give our tithes and our offering, that you are going to bless, Lord, our sources of income, our businesses, Lord. Multiply, Lord, a 30, a 60, and even 100-fold. In Jesus' name. Come on, let's raise our hands for the blessing. And for those online, this is also for you. The Lord bless you and the Lord keep you. The Lord make his face shine upon you and the Lord be gracious to you. The Lord turn his face toward you and the Lord will give you peace. Right now we declare everyone in this church will prosper in all things and be in health. Even our soul prospers. Goodness and mercy will follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever with long and fruitful life. God will satisfy us and show us his salvation. Come on, let's receive it. In Jesus' name.